Alam mo, mas malapad pa sa isang daliri ko. Wow. Oo, iba rin ang mata. Parang pasingkit pa ganun. 2K90 ang tumira dyan, no? 5 powerful dogs ang winuwang ko ngayon. Ang alabay to. Wala pa nagagawa nito sa Pilipinas, ha? Kung wala kang malawak na playground, bakit bumili ka ng guardian dog? Di ba nga pag galit ka, personal, galit ka, maglakad ka, kakalma ka kahit galit ka. Ganon din sa aso. Dalhin nyo yung mga aso nyo sa pakwalk. Tingnan nyo to. Hindi naman kailangan dalhin nyo lahat eh. Kung kaya nyo. Kung hindi nyo kaya, magdala kayo. Isa, dalawa. Right. Ha! Good morning. Good morning. Ito si Hiraya. Good morning, Hiraya. Kung payat mo pa rin, pero active ka na, no? Nagpapadede ka kasi. Running 3 weeks na yung mga puppies niya. Siya lang ang nagpapadede. Walang Royal Canin kaming ginamit. Ang galing niya. Siyam yung nabuhay. Ang lalaki na, nalakas dumede. Yet, ang dami pa rin gatas. At energetic pa rin kahit payat. Ang pagtaba niyan, hindi yan mabilisan. Eto, medyo mataba na to kumpara nung nanganak siya. Siguro, give or take, iwi-win namin yung mga tuta around going to 4 weeks. So, magre-recover na katawan nito. Gaganda na ulit si Hiraya. Then, ang breeding niyan, ano na yan? After 1 year na or more. So, skip kami na isang heat. So, mga 2 years. So, mga 2 years old na yung mga puppies ngayon bago nyo ulit makitang mabuntis to. Or depende pa kung bubuntisin pa namin, no? Depende kung meron pa akong ina-achieve na bloodline. Titinan natin yung mga result ng mga tuta niya. Ngayon ay lalabas kami. Kaya kung may dalang stick, ay pupunta kami sa packwalk. Resume ang packwalk namin. So, ilan itong dadali natin? All black, mga boss. Sakto, all black. Then, shoutout natin to. Sandugo bumili ako ng sandals nyo. Tawag daw dito, one finger. Gusto ko kasi yung komportable yung aking mga daliri sa paa, yung nakaka-spread na gano'n. So, itong binili ko. Ganda siya. Tsaka mura. Pag weekend, naka 30% off. Lahat ng item, 30% off pag weekend. Salamat, Sandugo. Sana naman, gawa kayo ng mga style na ganito. Meron bang mas manipis pa? Mas feel mo na wala kang suot na sandals. Kung meron yon, sabihan nyo ako para imo-model natin sa packwalk, ha? Sandugo, Jemima. Jemima yung naging guest natin dito. Anak ng founder. Packwalk. Pucha, tagal ko nang di ginagawa to, mga boss. Last kong ginawa to, sa matagal na. Kalahating taon na yata o isang taon na, no? Si Michael kasama natin. Ayun, may pakita mo yung bag mo. Drone yan. Marunong na mag-drone yan sa panaginip. Magda-drone kami, ha? Para makita niyo yung scenery dito sa Amadeo. Ito yung S-Biner. Na-miss ko rin yung S-Biner. Buti na lang, buhay pa to, no? Kaya, may nagtatanong kasi paano daw gamitin yung S-Biner. Hindi ko masagot kasi di pa naman ako nagpapako. So, ngayon na nandito na ako, tuturo na natin kung paano gamitin yung S-Biner. Yung mga aso, mga boss, kaya ganito nakakalmado yan dahil mga 30 minutes na sila nakalabas. Tumain na sila, umihi na, hindi na sila masyadong energetic. Pero titinan natin mamaya kasi pag nakakita to ng ibang nilalang dyan sa labas, tagal nilang di nakalabas tingnan natin kung ano magiging reaction nila. Ganun lang. So, yung S-Biner, naglalapitan kayo Parang gusto niya talagang lumabas Star-Lord, si John Wick, ito si Antonio. Anthony. Tapos si Anthony ang pinakamaliit na alabay, no? Na lalaki. Tingnan nyo, parang babae. Gaganito nyo yung S-Biner. Ito yung leash, ito yung dulo ng leash. Pasok nyo dito, pasok nyo doon sa kabila. At nasa gitna na siya. Safe na yan. Yun ang problema natin, si Dilim. Sino pa? Ito si Rasha. Rasha, halika. Come here. Dito. Rasha, hawakan mo muna ito, Kylo. Ako magtatali. Ayan, kaya kailangan na assistance. Ang daming factors yan. Ito yung ano nyo, tama nyo. Ayan, kagat ni Lapu-Lapu to, lakad. Si Lapu to, no? Ito, lalim Talagang ano to, sakmal to. 2K90 ang tumira dyan, no? Ayaw bitawan nila Lapu-Lapu. Pero gano'n lang tama niyan, walang damage yan. Isang araw lang na tumumal kumain, tapos okay na ulit. Okay. Then si Nilin. Butik ang layo. As usual, ayaw. Yung mga livestock guardian dogs, walang recall yan. May recall pero siguro mga 15 minutes. Kaya kunin mo na lang, di ba? Okay, so ito si Rasha, mga boss. Rasha, Antonio, John Wick, Star-Lord. Titinan natin yan. Ang pinakamaliit si Antonio. Sumunod na pinakamaliit si Star-Lord na hindi na maliit. Kumbaga may mas malaki din sa kanya. Then si Rasha, then si John Wick.
Lahat sila nakatingin kay Dilim. Kasi si Dilim, mga boss, ang tatay nila. Di ba? Eto, pamilya Dilim itong ipapakwak natin ngayon. At lahat sila ay all black. Then si Dilim, knowing na senior na to, senior dog, isasama pa rin natin. Kasi, syempre, hindi naman masyadong mahaba yung pakwalk natin ngayon. Ano lang to, alalay lang. At ayoko rin ng mahaba kasi nga mainit ang panahon. Kaya ano lang tayo, pitik-pitik lang tayo. Makalabas lang sila, makita nila yung outside world. Okay? Kaya ganito kalit yung pinto na dinesign ko para madaling kontrolin yung paglabas ng aso. Gaya niya, no? Gustong-gusto nilang lumabas mga boss, oh. Psst. Kailangan mo ng stick. Eh. Relax. Shh. Okay, go. Labas. Alright. Labas. Up. Tigil. Tingnan nyo yan, no? Hatak na yan. Kaya ako nagda-tire flip eh. Malakas silang humatak eh. Dapat magda-drone kami. Pag angat ng drone, nabaliw lahat. Pati yung mga aso sa loob, mga nabaliw. Ang problema kasi dito, pag may mga triggers like that. Ito lalo na, tima to, tima yung tenga niya, kung gaano ka-alert. Tsaka to si Russia, tingnan mo. Yung mga yan, pag merong stimulus, natitrigger sila, then kung minsan ang ginagawa nila, lahat ng katabi nila, kinakagat nila. So, yun ay ipe-prevent natin. Kaya, pag na-develop na yung drone na walang sounds, pwede na. Pero ngayon, hindi. Kasi ano tayo, first time nilang lumabas at first time ulit yung pakwalk namin. After, I think 1 year nga. Oy, ka-ice! Oo. Alright. Kailangan slowly. Tingnan mo, gano'n sila kabaliw sa labas. Oh. Palipat-lipat sila. Then, palipat-lipat. Paamoy-amoy. Very excited silang lumabas. At dito meron tayong masasalubong na isang tao. So, ginagayan ko lang, hinaharang ko lang to. So, para hindi sila mauna sa akin. Pag nauna sila, delikado eh. Gaya niya, no? May mga kasalubong, oh. Takot ka ba dito sa mga to? Oh, tamay naamoy ka ni Rasha, oh. Sabi, ito yung gumagawa ng dog food ko, ah. Maya-maya ano na to, kalmado na to. Kinukuha lang namin yung rhythm, eh. At makikita niyo si Dilim, mga boss. Oh, tingnan niyo. Kalain niyo ba makapagpakwalk pa yan? After ng kanyang paralyzation, di ba? Ho! Shh! So, pag masyado mabilis yung face, kailangan huminto. Kasi ano sila, excited sila sa environment. Hinto. Then, go ulit. Yung mga nauuna, tinatapik ko lang ng konti-konti. Babagal na yung facing ng pakwalk. Tingnan natin ng mga energies sila. Antonio mataas, ang kalmado si Starlord at saka si John Wick. Si Dilim mataas, si Russia bumababa na. At dito mga boss, itong highlight. Pag nakakita sila ng aspin, ano kayang gagawin nila? 5 to 5 ang dala ko. Yan. Diba? Triggered eh, oh. Yung may ginagawa ko sa stick, hindi ko pinapalo, pinangahawi ko lang. At merong sasakyan. Shh. Dito tayo. Come on. Morning. Laki daw. Laki daw ng aso. Okay, let's go. Mas kalmado na. Ito na lang ang ano. Ito naman, natural lang kay Antonio na nasa unahan. Yan talaga ang position niyan eh. Then si Didim, ito talaga position niya. Si Russia talaga nandito ko. Etong dalawa talaga, si Starlord at si John Wick sa likod. Ayan, meron ding aspin dyan, oh. Hindi, askal na to. Nasa labas eh. So minsan, ginagamit ko rin yung katawang ko para pampigil sa leash. So, ayan, oh. Ito, di ba, tensionado. Ayan, oh. Diba? Ginagamit ko yung katawang ko pampigil sa leash. So ano to? Whole body workout ng pakwalk ng mga giants, ah. Tumatakbo yung mga aspin. Tayo naman relax lang. Ano, panghawi. Si Dilim before, mga pakwalks namin dati, pag hinahawi ko ng stick to, nangagat to. Kinakagat niya yung stick, kinakagat niya tong balikat ko. Hindi naman, ano lang, parang warning lang. So, nasanay na rin siya sa stick. All in all, payapa. Okay.
So nandito na tayo sa ating halfway destination. Papahinga muna tayo dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung reaction sa mga dogs. Pag ang aso dinadala mo sa iba't ibang lugar, ganyan ang expression nila. So parang tao rin na pag nagpunta ka sa city, kung hindi ka sanay, na-amaze ka sa city. Ganon din sila. Lalo na sila kasi masyado malakas ang kanilang pang-amoy, ang kanilang pandinig, ang kanilang pag-feel. So nafe-feel nila yung vibration ng nature. Gaya ngayon, nafe-feel nila. Okay, B-roll tayo. Nakita ko kanina, si Star-Lord may tama eh. Ito, meron din siya Ayan Sino kayong tumira nito? Lapu-Lapu o Russia? Tama meron siya Ganyan talaga yan, mga ano yan livestock guardian dogs yan They are born to fight, no? Not with each other. Halimbawa kasi ito, puro males to So, ang testosterone level nito, dahil ito yung mga intact, sobrang taas. So, pag meron silang dominance sa farm, sa loob, pag may dominance sila, talagang pataasan sila ng dominance kasi yung testosterone nila, yung nagdidikta ng kanilang behavior, no? Eto, pag ang aso mo ay kapon, halimbawa, tinanggalan ng bayag to, kagaya ni Buhawi, 90%, siguro maybe 60 to 90% ng behavior related sa testosterone, yung mating na yan, pag merong inhit, desire nila sa babaeng aso, mawawala yun by 90%. Kaya, yun ang kagandahan ng kapon. Nga lang, ang downside nun, pag kapon, kung gusto mo yung lahi ni Dilim, pag kapon, di wala na. Hindi mo na mapaparami yung lahi ni Dilim. So, ito mga aso ko, hindi sila kapon, ito mga alabay, kasi tinan nyo naman ang specimen, di ba? Ang gaganda. Kapag merong available na babae, ipapa-mate ko sa isa sa kanila in the near future, di ba? So, ngayon, dito, si Star-Lord, sana, kaso nag-fail siya kay Senyore. So, next hit, tingnan natin kung sino mag-hit na babae ko na pwede sa kanila, pwede nating ipamate. Let's go. Step, okay? Oh, yeah, okay. Plastic, up. Yung mga askal doon lumabas na. Nagtawag na sila Marami-rami na sila ngayon, 3 na sila. Pero paglapit namin, magtatago yan. Pustahan tayo. So, running na tayo. Siguro mga 30 minutes. Pagbalik natin doon, siguro mga 45 minutes tayo nag-packwalk total. Dalhin nyo yung mga aso nyo sa packwalk. Tingnan nyo to. Hindi naman kailangan dalhin nyo lahat Kung kaya nyo. Kung hindi nyo kaya, magdala kayo. 1, 2, ganun lang. Kung di nyo talaga kaya, magdala kayo ng 1. Huwag kayong magdala ng marami kung hindi kaya. Ako, dala ko pa si Michael kasi kailangan may tao. Morning! Wala. Nasa heaven na. Patay na si Lucas. So, last year, blood parasite. Ano po, December? December, Michael, no? December po. Thank you! Kagandahan din dito. Yung mga aso ko ngayon malalapad. Si Russia, never ko nakitang ganito kalapad to. Gwapo niya Tapos ang haba pala niya. Pag kumapal siya, para na siyang para na siyang wolf. Black wolf. Tingnan niyo yung reaction nila sa mga aspin na nandito. Off-leash ang mga yan Nakakawala. So wala lang. Dadaan lang naman kami Pero yung mga aspin na yan, pag nag-charge, sumugod sa amin, magre-react to mga to. Pero hindi naman sila sumusugod Alam din nila yung limitation nila. Ngayon, si Russia ang nasa unahan. Si Dilim, nag-retreat na. Ito na si Dilim, nasa kanan ko. Siya naman ngayon ang nagli-lead ng pack. Wow, nagli-lead ng pack. Ba't yung asa nagli-lead? Ako pa rin. Kasi may stick ako Tsaka may leash. Pero pag wala akong stick at leash, nandun na yan. Kung nasan sana yung mga yan. Pinili ko dito kasi marami pang puno, di ba? Tsaka malamig. Hindi tayo sa highway kasi sobrang init. Tsaka okay na dito, ba't pa tayo pupunta doon? Doon, maraming sakit. Itong mga aso na to, nakikita ko to sa harapan ng bahay namin. Naghahanap ng pagkain. Galit na galit, gusto manakit. Kala mo naman, Tingnan nyo mga boss yung pagkakaiba. Kanina sobrang gigil nilang maglakad, di ba? Gigil maglakad, tapos nung una sa akin, dahil napagod na sila, kumalma na sila. Wala, easy-peasy, hawak ko lang yung dish. Walang pressure dyan, hindi nang babatak yung mga yan. Yun ang nagagawa ng walk. Di ba nga pag galit ka, personal, galit ka, maglakad ka, kakalma ka kahit galit ka. Ganon din sa aso. Pag halimbawang high energy yung aso nyo, pangit ang behavior, pag nilakad nyo yung aso nyo, kakalma yan. Natural behavior yan, mga boss. Yan, libre. Hindi mo kailangan mag-consult sa trainer, hindi mo kailangan mag-chat GPT. Lakad lang talaga.
talaga. Libre yan. Healthy pa sa'yo. Bawa sa akin, healthy pa sa akin kasi naglalakad kami. Marami na itutulong ang walk. Nga lang, napaka-underrated kasi sabi nila, putya, walk lang yan eh. Wala namang ginagawa yan eh. Oh, gusto nila, sit, stay, roll over, yan ang gusto nila. Pero in reality, walk lang. Kung ang pinag-uusapan ay behavior ng aso, ilakad mo lang yan. Malaking tulong yan. And dapat tamang lakad kagaya nitong ginagawa namin. Na nasa likod ko sila, nasa tagiliran at never silang nambabatak gaya niya, no? Ang leash hindi tensionado. 5 powerful dogs ang winawalk ko ngayon. Mga alabay to. Wala pa nagagawa nito sa Pilipinas, ha? Totoo naman, wala pa. Sino pa nag-walk ng 5 alabay sa Pilipinas? Wala, kami lang. Okay. Yes. Pakisara, Kel. Then, after ng pack walk, papakawalan mo muna sa ground. Pet mo. Ayan. Pakita mo, Bon. O, di pa naalis, di ba? Pet mo. Para sa job well done. Meron din to. Pet. Job well done. Okay. Pet. Guwapo talaga dito, oh. John Wick, Star-Lord. Oh, lahat sila naghihintay ng ano, oh, ng affection. Alam mo 'yun? Uy, guwapo rin. At to si Rasha. Okay, si Rasha. Pet. Bangas-bangas ka na, goods. Then dito, dapat observe mo muna sila, yung behavior nila. So, hindi after walk, kung may time ka, after walk, tingnan mo muna yung behavior nila. Gaya niyan, naglalaro pa sila, di ba? Pero nakikita niyo yung laro nila, mas kalmado eh. Ito na mga boss, oh. Umiinom na sila. Siyempre, napagod eh. So, di ko pala na-discuss. Si Rasha, anak siya ni Dilim, first generation. Then, etong si Star-Lord, John Wick, Antonio, ay yung tatlo na yon plus si Lapu-Lapu, anak ni Dilim kay Abu. Tama, second generation na pala sila, second generation. Kasi first generation yung parents. Nakita niyo yung behavior ng mga aso after the walk. Kalmado sila, nakaupo lang, umiinom, nakaupo, then nagpapanting. Makikita mo naman sa dog yung yung kalmado na behavior eh. Ayan, tingnan mo, very relaxed yung katawan, lawit ang dila, nakabukang bunganga at walang any sign na magmi-misbehave. Meron din kagaya ni Rasha na nandiyan, paborito niya yan sa may kanal. Kasi malamig dyan eh. Yan ang benefits ng pack walk. Kapag ginawa mo ng tama, kahit short distance, 1 kilometer lang yung ginawa namin eh. 45 minutes, 1 kilometer. With all the leash pressure and the stick pressure and yung environment na maganda, malamig, mahangin. May mga triggers, yes, pero kontrolado. Okay siya. May benefits yun. Pero pag ginawa mo nung hindi magandang packwalk, nauuna sa iyong aso, hinihila ka, hinahabol yung mga aspin, hinahabol yung mga pusa, tahol ng tahol. Then, ang makukuha mo lang doon ay stress. So, dapat itama mo yun. At para sa panguli, ito ang mga pangmalakasang nangyari sa packwalk. Boom! Shoutout ulit, Sandugo. Dumihan na yung one finger sandal pero astig pa rin tingnan. Mas maganda dahil parang gamit na gamit eh. Nagagandahan ko talaga to, very comfortable. Oh, Sandugo, baka naman. Hindi ka pa kontento sa packwalk, parang gusto mo na laging lumabas. Anyway, dadalhin natin to sa mall kasi napaka-behave na nitong aso na to, 'di ba? Ang galing ng pinakita niyang behavior doon sa sa event sa fiesta ng Amadeo eh. So dadalhin natin to sa ibang events. Events ng Supero. Bye, John Wick. Una ko nakita ito, tumitira na naman ito eh. Sino to? Si Paraluman o si Alamid? Sila Paraluman po. Silang dalawa, sir. Silang dalawa. Anyway, okay lang kasi para tumangkad din. Pero pag itong tinira nila, puno na yan, bibilib na ako sa kanila. Hindi naman nila kaya yan. Alright, so ito yung mga tuta. Kel, alcohol. Oh, mga boss, naglalakad na oh. Tingnan mo, naglalakad na yan. Ilang linggo na sila, Kel? 1 linggo pa lang po mahigit. Ha? Ay, 2 linggo mahigit.
2 linggo mahigit. 2 linggo mahigit. Okay, akala ko 1 linggo. 2 linggo. So naglalakad na, no? 16 days. 16 days. Kalahating buwan. Nakamulat na rin, mga boss. Asa yung paborito ko? Ayun, yung paborito ko. Paabot nga kayo. Yan, oh. Nakamulat na rin ba to? Ayan, oh. Nakamulat na, oh. Ganito ang itsura ng tuta kapag bagong mulat pa lang. Medyo hazy pa yung mata. Ayan, oh, hazy. Kikita nyo, parang may mga white-white pa siya. Nakakaaninag pa lang yan. Diyan mo, oh. Pogi mo. Pogi mo. Oh, magaling na rin yung earcraft. Tapos ito yung kakaibang kulay, oh. Parang nag-grayish siya. Tsaka tingnan mo yung attitude, oh. Oh. Gagalit ka? Galit ka? Mga paa, oh. Laki ng paa, no? Oh. Daliri ko ito. Oh. Ito mo, mas malapad pa sa isang daliri ko. Sila bulldozer, ganito rin ang paa, no? Malalaki. Okay, so wala pa akong paborito talaga. Pero kung titignan mo yung physical structure sa ngayon, ito naglalakad, no? Lalakad na, lalakad na siya. Kuha ka nga kayo nung ano, yung ganun. Patunogin natin. Ito, lalakad siya, oh. Yan natin. Ay, putang gwapo nito, oh. Putik na yan. Laki ng ulo niyan. Sobrang laki ng ulo nito. Gwapo, oh. Lalaki. Tama ang ulo niya, no? Tapos yung kanyang nose. At saka tingnan mo dito, oh. Ayan, oh. Oh. Ganda nito. Lalaki. Tapos ito, pag kinakapa niyo yung katawan ng mga tuta, kailangan walang gumaganon na ribs. Ayan, oh. Yan, mataba to. Okay to. Saktong-sakto ang katawan. Ang kagandahan naman ito, oh. All black siya dito. All black. Dito lang siya may white. Sa dibdib tsaka sa paa. Ganda mo, ah. May ngipin na ba, Kel? Wala pa. Wala pang ngipin. Ibig sabihin, di ba pwedeng kumain. Dede pa yan. Kasi, ano mga boss, pag may pangil na yan, yan yung sign na dapat i-introduce mo na sa food. Kasi, pag may pangil na yan at dumede yan sa ina, masasaktan yung ina, eh. So by nature, yung nanay, isushu away na niya yung anak niya kasi masakit sa ano niya, sa kanyang dede. I-introduce mo na siya sa food. Ganon din naman sa nature, eh. Yung nanay, pag nasasaktan na sa pagdede ng ina, ang gagawin niya nung unang panahon, bibigyan na niya ng pagkain yan. Oh, ganon talaga. Nature's way. Guwapo, oh. Iba rin ang mata. Oh, parang pasingkit. Pag ganon. So, ito yung rare color. Pero parang ito, tinan mo. Yan, sir. Ito ba yun? Pero tiyan mo to. Yan, dalawa sila, sir. Eh. Oo, dalawa, no? Pero mas makuha ng panin. Babae, no? Mas ano to? Mas light. Oo. Dalawa yung parang rare color. Ito ba yung ginawakan ko kanina? Ito? Ito. Ito mas malapad, no? Tingnan natin kung sinong payat. Himas-himas lang, mga boss. Walang payat. Sinong hindi active? Ito kasi binuhat ko, eh. Active yan. Yan, pumupunta na siya doon sa mga kasama niya. Isang linggo pa, di na sila kasya doon. Kaya nga, Sikip na. 1 linggo pa. Sige. Okay, dito lang to, no? Actually, na-discuss ko na lahat. Again, vitamin D from the sun, kailangan yan. Vitamin D, and then yung heat ng sun, kung may virus dyan, pag nainitan, mamamatay yung virus, di ba? Kasama na rin yun. Tsaka environment, di ba? Nakakarinig sila ng iba't ibang tunog, tahol ng aso, pagaspas ng hangin. Kasama yun sa desensitization. Okay, dito tayo sa ano. Pakawalan ko to, ha. Oy, ang lalaki nyo na. Ito na yung mga ano natin, alabay, kanggal at kanggay. Looking at this, putya, naiwan na yung ano, alabay tsaka kanggay. Ito, ang laki na, oh. Ganda nito. Yung isa nabili na to, ano siya, private person, eh. Mayaman. Okay, ito muna. Up, dito ka muna. Okay, ang laki mo na. Meron ka bang garapata? Pag may garapata to, ano ha? 100, 1 piraso ha? Deduction, salary deduction. Ay, may garapata! Ito yung dalawa. Parang ano rin eh, parang suspense din eh. Labas. Halika. Putik na una na. Sige, doon na lang. Okay, so ito, yard time yan. Tingnan nyo kung gaano sila ka-excited. Panuorin muna natin. Ganda nito, oh. Dapat may bumili na nitong isa, eh, yung kanggay. Ang ganda, oh. Tama naman yung katawan na yan. Saan ka makakita ng kanggay na
Ganito ang katawan, no? Ang lapad talaga eh. Tsaka naglalambi-lambi pa dito. Yung alabay maganda rin, para siyang para siyang bulikuta. Ayun, ang ganda oh. Tingnan niyo yung height, kahit na mas bata ng 1 linggo tong kanggal, nauna na siya sa height, mas malaki na siya, mas matangkad. Then tingnan niyo yung galaw ng kanggal, comparing kay Lakandula at Kim, tingnan niyo ang ganda ng nito, ng structure niya. Kasi ito nanggaling sa amin. Kumbaga ito kasi mula pagkabata nasa amin na. Kaya nutrition-wise, supero. Environment-wise, supero. Kaya maganda yung development eh. Kutya, parang si Kim to Nagwawasiwas Ito, solved na to mga boss. Hindi ako masyado nakipag-compromise sa presyo nito. Kasi nakita ko na yung itsura ng mga kapatid niya. Lakandula, Kim, garantisadong malalaki. No? Sa ibang aso na hindi nila kakilala, wasak talaga. At saka yung dominance nila, di ba? Sobrang taas ng dominance ng dalawa. So, ganun din to. Ang sinabi ko lang sa nakabili, make sure na merong activity to kasi pag ito nabuang, mahirapan siya. Okay, puntahan natin yung dalawa. Itong dalawa na to, ang ganda-ganda nito, oh. Dika. Yan, ang paglaro. Dika. Ay, sus. Ganda, oh. Ang lapad eh. Dapat to may bumili na eh. Kasi yung iba ang hinahanap, pure breed. Ano ka ba? Magdo-dog show ka ba? Ano bang gagawin mo sa aso mo? Ido-dog show mo? Ibebenta mo? Kaya ka naghahanap ng pure breed? Sa akin, mga boss, in reality, yung mga breeders sa ibang bansa, China, Russia, Romania, yung mga nagdo-dog fight, walang pure breed dun. Cross lahat yan. Kasi gusto nila makuha lahat ng muscles, lahat ng dominance, lahat ng structure. Kaya pinagmimix nila yung mga breed. Sa amin, ganun din. Pinagmimix namin kasi boring yung pure eh. Kung livestock to livestock guardian dogs, pwede. Pero kung halimbawa, livestock guardian dog, i-breed mo sa Rottweiler, yun na hindi pwede kasi yung bloodline dili. Pero kung livestock guardian dog to livestock guardian dog, pwede. Tsaka sa mundo natin, hindi natin kailangan ng papel. Ang kailangan natin, aso na maganda. Yung papel, ano na lang yan, secondary lang yan, para lang yan sa mga breeders, sabihin pure yung linyada nila. Ganun lang yan. Pero hindi ako doon. Ako, more on the structure, ganyan. Ito, hindi ko mga aso to, kay Kuya Kim to, pero dito lumaki, kaya alam ko na maganda ang pagpapalaki dito. Ito ang galawan ng mga 3 aso na to. Ano ba yung lesson ngayong umaga? Kung meron kang guardian dog, wag mo siyang ikulong, wag mo siyang itali lang. Kailangan mo siyang i-walk, kailangan mo siyang patakbuhin. Kung meron kang malawak na playground, kailangan siya maglaro doon every day. Kung wala kang malawak na playground, bakit bumili ka ng guardian dog, di ba? Let's say gusto mo talaga, hindi gusto ko eh. So bumili ka, pero i-walk mo. Wag mong ilagay lang sa kulungan. Wag mo lang i-confine dyan sa 200 square meters mo na bahay. Kasi sa totoong buhay, ang mga guardian dogs, milya-milya, kilo-kilometro ang nililibot niyan at binabantayan. And then i-confine mo lang sa 200 square meters. So, ano ang life na meron ng aso? Hindi siya fulfilled. Yung mga bumili sa akin, yung mga si Doc Andy, yung taga Manila, shoutout Doc Andy. Yung mga kanggays niya, wino-walk niya every day. 5 kilometers. Kinaladkad na siya, kinagat na siya, nakita ng askal yung kanggays niya, kinaladkad siya sa pavement, yet wino-walk pa rin niya. Kasi wala siyang property na malaki sa Manila. Ang property niya malaki nasa Bulacan, which is hindi naman siya doon nakatira. Kaya ang ginagawa niya to offset lahat ng frustrations ng mga aso niya, wino-walk niya everyday. So, itong mga bibili ng mga tuta namin, isa sa mga criteria namin ay, una, meron ka bang malawak na yard? Kung wala, meron ka bang time na i-walk? Kung wala ka sa dalawang yon, hindi ka makakabili ng tuta.